Praise the Lord, purihin nating dakilang Diyos. At God bless po sa ating beloved brother Marcelino de la Cruz. Tayong lahat ay dumalangin. Samahan niyo po ang iyong lingkod. Dakil at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa paunang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Evangelista Estrada Olmedo, Diyos ang iyong huling propeta. Hallelujah. Sa huling kapanahunan. Mahal na Panginoong Hesus, sa araw nito ay pinapahubog po namin ang aming taus-puso at sama-samang pasasalamat sa paglangis niyo po, Diyos, sa bawat yugto na aming sinagawa ng aming pong Bible study sa lugar pong ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon, halos sa pagkilos ng mainam sa aming kalagitnaan ng iyong banal na Espiritu. Mahal na Panginoong Hesus, sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, gamitin niyo po na daling pagpapala ang lingkod. Igawad niyo po, Diyos, ang kapatawaran sa bawat sa amin. Gamitin niyo po, Diyos, ang yabang lingkod na daluyan ng pagpapala. Ikaw po maglagay ng mga salita na aking papangalan. Sa gana akin wala akong magagawa. Sa iyo kami umaasa, O Diyos. Kaya pagpalain niyo po kami, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral. Ito po sa madalangin namin sa matamisan, makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be blessed us, O Lord God, in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless po, mga minamahal. At bago pong lahat, sa araw pong ito ay pinapabot ko po ang mataas na pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesucristo. At nauuko lamang po, mga minamahal, ang mataas na pasasalamat at pagdakila sa pinakamamahal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At doble paggalang po sa ating buting Ebangelista, Wildy Estrada Almeda, and a blessed memory to our beloved San Pastor Linas C. Almeda, sa mga beloved children. Ganun din po, mga minamahal, isang magandang hapon po sa lahat, sa aking mga kapamagagawa, sa aking pong co-preacher at sa lahat ng ating pong mga kapatiran. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, pag-aralan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang ating topic ngayon ay ang pananampalatayang panglangit. Dito po buksan po natin ang unang Pedro kapitulo 1 talatang 7. 1 Peter chapter 1 verse 7. Unado ito muna asurat ni Apostol Pedro kapitulo 1 bersikulo 7. Tapno ti panakasuot ti pammateo anapat pateg unay ngamiti balitok amapukaw. Oray pay no maguguran ti apoy agparang kumaa pakaydayawan kendayag ken tanok iti panakay parangarang ni Jesucristo. Amen. Unang Pedro kapitulo 1 talata 7. Upang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluhati at ikakarangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless po sa ating mga Bible readers. At ang Diyos po ang magpala ng kanyang mga salita sa pagbabasa. Tayo po, mga minamahal na mga tunay na mga mananampalataya ng Diyos o ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating pananampalataya raw po ay sinusubok or nililinis or itinutuwid ng ating pinakamamahal na Panginoon upang raw sa ikapupuri, masumpungan sa ikaluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Jesucristo. Kaya ang ating pananampalataya ay dinadaan po, mga minamahal, sa iba't ibang klase ng pagsubok. At nariyan po yung mga pagsubok financially or sa material or sa buhay natin sa araw-araw. At ang ating pananampalataya upang ito po ay maging matatag at maging tunay ay ating raw pong nararanasan ang pagsubok ng ating dakilang Diyos. At bakit sinusubok ng ating mahal na Panginoon? Dahil ang tunay na pananampalataya
na ibinibigay ng ating mahal na Panginoon, ito po ay panglangit. At upang sa ikapupuri, ulitin ko, sa ikalawalhati at ikararangal ng pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kasi ang pananampalataya ay kinakailangan natin mapatunayan. Sa anong paraan, mga minamahal, dinadaan ng ating mahal sa pagsubok. So ang ating pananampalataya, mga minamahal, ay subok na po. Dahil bumilang na po tayo, mga minamahal, ng mahabang taon ng ating pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At lahat po, mga minamahal, ng ating mga napakinggan, ng mga ipinapangaral po sa banal na pulpito ng ating malapang sa ministeryong ito, ay ito po ay ating pong sinampalatayanan. At subok na natin, mga minamahal, ang ating pananampalataya. Pinaniwalaan natin, mga minamahal, ang tamang pagsamba sa Diyos. Na ang Diyos pala, mga minamahal, ay hindi po Diyos-Diyosan. Hindi po bato, hindi po kahoy, kundi tayo naniwala at sumampalataya na ang Diyos pala ay Espiritu. Kaya sinubok tayo ng ating mahal na Panginoon. At mismo tayo po, mga minamahal, ang magpapatunay ng ating pananampalatayang panlangit ay subok na natin. Bakit? Hindi na tayo sumasamba, mga minamahal, sa mga Diyos-Diyosan. Dahil nung araw, mga minamahal, tawag tayo ng tawag doon, hindi gumagaling ang ating pong mga karamdaman at sakit. Walang pagbabago ang ating buhay. Ngunit nung ating mapakinggan, mga minamahal, ang tunay na salita ng Diyos na lakip ang kapangyarihan, tayo po ay naniwala, tayo sumampalataya na ang Diyos pala ay Espiritu. Sabi ng Book of John chapter 4 verse 24, na ang Diyos ay Espiritu, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya nung ating pong sampalatayanan, mga minamahal, na ang Diyos ay Espiritu at siya'y sinasamba natin sa katotohanan, ay ating natanggap, mga minamahal, ang tunay na pananampalatayang panlangit. Gumaling ang ating mga karamdaman. Nagbagong ating buhay, mga minamahal, na walang ginagamit na anumang paraan upang tayo po ay gumaling at magbago ang ating buhay. Kundi, nung tayo po ay naniwala, sumampalataya sa ating pinakamamahal na Jesucristo sa Espiritu at katotohanan, tayo po ay nagsigaling sa ating mga sakit at karamdaman. At sino po ang nagbago sa atin? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Jesucristo na ating pong sinasampalatayanan. Amen. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na tayo po ay sumampalatayang tunay. Dahil pag tayo po ay sumampalatayang tunay sa Diyos, meron tayong matatanggap na langit. Kaya ang ating pong pinag-aralan, pananampalatayang panglangit. Dahil marami pong mga tao ngayon, lahat ng tao ay tumatawag sa Diyos. Meron po silang pananampalataya. Naniniwala sila, mga minamahal, na merong Diyos. Pero yung kanilang pananampalataya, mga minamahal, ay hindi po panlangit. Pero tayo po, mga kapatid, ay sigurado na. Tayo po, mga minamahal, ay may patunay ng ating pananampalataya ay panglangit. Bakit? Meron tayong prueba. Meron po tayong ebidensya. Na ang sabi ng banal na kasulatan sa mga gawa, Kapitulo 16, talatang 31. Kaya ulitin ko po, mga minamahal, sa unang talata, bakit sinusubok ng ating malapin yung ating pananampalataya? Kasi ang tao, tumatawag sila at sumasampalataya hindi sa tunay na Diyos, hindi sa tunay na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya marami po ang napapahamak. Marami po, mga minamahal, ang walang katiyakan tungo sa langit,
Kaya buksan po natin ang mga gawa, Kapitulo 16, talatang 31. Una na to si Aramid, Kapitulo 16, versikulo 31, ket kinunada, mamati ka ken Apo Hesus Kristo, ket may salakang kanto, sika ken ti kabalay mo. Amen. Sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 16, ang talata ay 31. At kanilang sinabi, mananampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Amen. Yan. Sabi rito mga minamahal, mga gawa, Kapitulo 16, talatang 31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Tingnan niyo po mga minamahal, ang pananampalatayang panglangit, meron pong kaligtasan. Sabi, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. At hindi lamang po tayo mga minamahal ang tatanggap ng kaligtasan, kundi ang ating pong mga mahal sa buhay. Anong kaligtasan mga minamahal? Ang ibibigay ng Diyos kapag tayo po ay manampalataya or sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kaligtasan sa karamdaman, kaligtasan po mga minamahal sa mga hold-upper, sa masamang tao, sa masamang espiritu, kaligtasan sa impyerno. Yan po mga minamahal ang ating matatanggap. At ito po'y patuloy nating natatanggap mga minamahal dahil patuloy po tayong sumasampalataya. Kanino? Sa ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw ay manampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang iyong pananampalataya ay panglangit na. Bakit? Dahil nabuksan ang ating isipan, nabuksan ang ating puso, na ang Diyos pala ay hindi po Diyos-Diyosan, hindi pala ribulto, ang Diyos pala mga minamahal ay Espiritu at kailangan sambahin sa katotohanan. Hindi po na isasabit, hindi po na ipapako sa dingding, hindi po na ilalagay kung saan-saan mga minamahal, kundi ang ating mahal na Panginoong Kristo ay tumatahan at naninirahan sa puso po ng mga taong sasampalataya sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. So ang sabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Maraming mga tao ngayon, mga minamahal, bakit sila napapahamak? Bakit sila mga minamahal nadidisgrasya? Bakit sila mga minamahal nasasama doon sa mga pagdating ng kalamidad ay napapahamak sila? Dahil yung kanilang pananampalataya ay hindi po panglangit. Dahil ang tao ay may pananampalatayang panlangit, nariyan na po mga minamahal ang pagliligtas ng Diyos. Meron kang proteksyon, meron kang patnubay at gabay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Meron po ba tayo nabalitaan na napapahamak? Meron po ba tayo nabalitaan mga minamahal, miyembro po ng Jesus Menor Crusade ay napapahamak? Hindi. Ang ating nababalitaan mga minamahal, mga buhay na mga patotoo. Kapag merong kalamidad mga minamahal, nariyan ang pag-iingat ng Diyos, ang kanyang patnubay, ang kanyang gabay. Kanino? Sa ating po na mga tunay na mga Kristiyano na sumasamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sabi, ililigtas ka pag tayo po ay manampalataya. Katulad po mga minamahal ng ating beloved Sister Edna ko, yung kanyang loved ones, yung kanyang anak, ito po ay hindi pa saved. Nung nagkaroon ng lindol mga minamahal sa Baguio City, year 1990 po yata yan, or 91, 1990, marami po ang mga napahamak, nangamatay sa lindol. Isa po mga minamahal, sa bumagsak yung building nung nagkalindol sa Baguio City, isa po ang kanyang anak na nandoon po sa building. Bumagsak po yan. At ang himalang kaparaanan ng ating mahal na Panginoon, dahil ang ating beloved Sister Edna ko mainit po na naglilingkod, matapat siyang nagbibigay.
Kaya, nung mabalitaan mga minamahal, na ang kanyang anak ay naroon po sa Baguio City, binalita na lang po ipinatotoo na yung kanyang anak ay naroon po na iningatan. Marami ang nangamatay mga minamahal, pero yung kanyang anak mga minamahal, iningatan, iniligtas ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sabi nung kanyang anak mga minamahal, yung kanyang paglilingkod sa Diyos ay totoo, tunay. Amen. Kaya ang ating paglilingkod mga minamahal, hindi po nawawalan ng kabuluhan. Dahil habang tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod, habang tayo po'y nananampalataya mga minamahal, ito po'y panlangit. Hindi po mababaliwala yung ating sakripisyo, yung ating pong pagtitiis. Dahil bagamat sinusubok ang ating pananampalataya, upang ito po ay sa ikaluluwalhati, ikapupuri at ikararangal ng banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya minsan mga minamahal, dumarating ang sakit, dumarating ang karamdaman. Wala naman tayo minsan pagkukulang. Nagtatapat tayo, nagbibigay tayo, hindi tayo uma-absent, dumadalo tayo. Bakit dumarating yung sakit at karamdaman? Hindi lahat ng karamdaman bunga ng kasalanan, bunga ng pagkukulang. Minsan mga minamahal, sinusubok tayo ng ating mahal na Panginoon. Para ano mga minamahal? Para yung ating pananampalataya ay magamit po natin. Bakit? Dahil tayo po ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Paano masubok yung ating pananampalataya? Paano subukin ng ating mahal na Panginoon? Minsan, bigyan tayo ng sakit karamdaman. Kung saan tayo aasa? Sa tao, sa gamot, sa albularyo. Kaya sa mga tunay na mga mananampalataya, makikita natin mga minamahal, yung ating pananampalataya ay panlangit. Anong gagawin natin? Sa Book of Mark, chapter 16, verse 16 up to 18, ilehans mo ang yung sakit o ilehans mo yung mga may sakit, ito po'y gagaling. Sa anong pangalan? Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. So lalakip sa atin ang kapangyarihan ng Diyos, yung himala. Dahil yung ating pananampalataya ay panglangit. Dahil kung hindi panlangit yung ating pananampalataya, ililigtas ba tayo sa sakit? Ililigtas ba tayo sa karamdaman? Ililigtas ba tayo sa bisyo? Ililigtas ba tayo mga minamahal sa mga problema? Hindi. Pero napatunayan natin ang ating pananampalataya panglangit, nagsitanggap tayo ng himala, nagsitanggap tayo ng kapangyarihan. Yung ating mga karamdaman, mga minamahal, pinagaling ng Diyos. Yung ating mga bisyo, sinong nagbago, sino nag-alis? Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Simula nang tayo po ay sumampalataya. Kaya napapatunayan natin ng ating pananampalataya, ito po'y panglangit. Amen. Tingnan niyo po yung mga tao. Dahil ang kanilang pananampalataya, akala nila, langit na sila. Hindi po. Hindi lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kundi iyon lamang gumaganap ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Anong kanyang kalooban? Kailangan maniwala ka. Kailangan sampalatayanan mo na ang Diyos ay hindi Diyos-Diyosan. Hindi po ribulto, kundi nasa Espiritu at katotohanan. Sa Book of John, chapter 4, verse 24, basahin po natin. Natoy, Juan 4, versikulo 24. Ti Diyos may isa nga espiritu. Ket dagiti agdaydayaw king kuana, masapol nga agdaydayaw da iti espiritu ken kinapudno. Amen. Sa aklat ng Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Yan, tingnan niyo po. Habang patuloy natin mga minamahal sinasamba ang ating malapangin sa Espiritu at katotohanan, lalakip sa atin ang kapangyarihan. Patunay ng ating pananampalataya ay panglangit. Sabi, sino mang sasampalataya, sino mang maniniwala mga minamahal,
ay lalakipan ng kapangyarihan. Dahil kung hindi panlangit ang ating pananampalataya, walang lakip na kapangyarihan. Hindi lalakipan ang himala ng Diyos. Buksan natin ang Book of Mark, chapter 16, verse 16 up to 18. Una doy di Marcos, Kapitulo 16, versikulo 16 hinggang 18. Ket ti mamati, ken ti mabautisaran, may salakan to. Ket ti saan ang mamati, madusan to. Ket dagiti apagilasinan kuyugin danto dagiti mamati, iti nagang ko, parwaran danto dagiti sairo, agsaw danto kadagiti babaro a pagsasaw, agpidot danto tululag, ket no, uminom danto ti makagamot, saan danto, aman ano, ipatay danto dagiti imada, kadagiti masaksakit, ket umimbag danto. Amen. Sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16, ang talata 16 hanggang 18. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Tatapat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At lalaki pamatandang ito sa magsisampalataya, magpalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila ng mga bagay na makamatay, sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ito po mga minamahal yung ating patunay. Ito po yung ating lubos na pinangahawakan na tayo po ay may pananampalatayang panlangit. Tayo po mga minamahal ay binibigyan ng lakas ng Diyos upang ito po ay ating pong ipagtanggol. Na tayo po ay may pananampalatayang panglangit. May preba, may ebidensya na sino mang maniniwala o sino mang sasampalataya ay tatanggap ng kapangyarihan. Lalakip sa kanila ang tandang ito. Kanino? Sa mga may pananampalataya. Sila'y magsisiawak ng mga ahas at kung magsisiinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Hindi po literal mga minong iinom ka ng lason. Yung hindi mo sinasadya. Lasunin ka, pag ininom mo mga minong, hindi ka mapapahamak, hindi ka malalason. Pag ikaw mga minamahal ay tinuklaw ng ahas, hindi mo alam mga minamahal, ikay ililigtas ng Diyos. Tumawag lamang tayo sa ating mahal na Panginoon, sabi manampalataya ka sa ating mahal na Panginoon Kristo, ikay ililigtas. At hindi lang tayo, kundi yung ating pong mga mahal sa buhay. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at ito raw po ay magsisigaling. Tayo nasubukan na natin. Di ba? Bumilang na tayo ng ilang taon. Hindi na tayo umiinom, umaasa sa gamot. Manalangin tayo at magpuri, ilayas natin yung ating sarili, sinasaway natin ang mga sakit karamdaman. Sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo, maramdaman natin mga kapatid, unti-unti gumagaling yung ating mga sakit at karamdaman. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So bakit napakaraming mga tao ang napapahamak? Dahil yung kanilang pananampalataya, hindi po panlangit. Kanino sila nananampalataya? Sino po, saan sila mga minamahal naniniwala? Yung kanilang pananampalataya, na kanino? Na kay Piña Francia, na kay Santa Maria, Santo Niño, Nazareno. Kaya pagdating ng oras ng kapahamakan, mga minamahal, ng kalamidad, kasama po sila sa mga napapahamak. Bakit? Kasi yung kanilang pananampalataya, hindi po panlangit, walang lakip na kapangyarihan, walang lakip na himala. Pero tayo mga minamahal, dumating man ang kalamidad, dumating man ang sakit karamdaman, nariyaan po ang pagliligtas, pag-iingat at pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil meron tayong patunay ng ating pananampalataya po ay panglangit. Pero bakit sila napapahamak? Kung kani-kanino sila naniniwala, sumasampalataya, iba't ibang mga Diyos ang kanilang tinatawagan. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan sa Revelation chapter 21 verse 8, buksan po natin, at Revelation chapter 9 verse 20. At uling talata po,
o last two verses sa Acts 4:12 and 1 John chapter 5 verse 13. Manado iti Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 8. Ngam, no may papan kadagiti natakrot, kan kadagiti di mamati, kan dagiti nasabrak, kan dagiti nakapapatay, kan dagiti man nakikamalala, kan dagiti managanito, kan dagiti agrobab kadagiti di Diyosen, kan dagiti so amin nga agul olbod iti bingay da adanto ijay danaw asumsumgod ti apoy ken asopre dayto iti papatay a maikadwa. Amen. Apokalipsis Kapitulo 21, talata 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga makiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakapalad po natin. Napakaswerte po natin mga minamahal. Dahil darito tayo sa pagsamba po sa Diyos-Diyosan. Na ang mga nagsasamba raw sa Diyos-Diyosan, ang kanilang bahagi, ang kanilang pupuntahan ay doon sa dagat-dagatang nagdininga sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Saan po ito? Sa impyerno. Kaya nung araw tayo po ay papuntang impyerno. Amen. Hindi panlangit yung ating pananampalataya. Pang-impyerno pala. Dahil ang ating pinaniniwalaan noon, ang ating sinasampalatayanan, yung Diyos-Diyosan. Inaakap natin ito. Pero ngayon mga minamahal, wala na po tayo dito sa pagkakaalipin sa katuruan ng reliyon, kundi tayo po ay nasa tunay na katuruan ng ating Panginoong pananampalatayang panlangit. Amen. Dahil sinasamba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, at ginagawa natin ang kanyang kalooban at katwiran, tiyak natin ang langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Makita natin, di ba, nabalitaan natin ng mga nagdaang taon o ngayong mga nangyayari kapag nagkakaroon ng sunog, anong una nilang nililigtas? Yung mga ribulto, yung mga Diyos-Diyosan. Maalala nila mga minamahal yung kanilang anak na iwan. Pagbalik nila, luto na. Tutong na yung kanilang anak. Sunog na. Nasaan yung pagliligtas? Imbis na ang Diyos ang magligtas, sila ang nagliligtas sa kanilang Diyos. Pero tayo mga minamahal, napatunayan natin, merong Diyos na nagligtas sa ating mga karamdaman, naglutas ng ating mga problema. Higit, merong magliligtas ng ating kaluluwa, dalhin tayo sa langit. Dahil meron tayong tunay at totoong pananampalatayang panlangit. Dahil lumalakip sa atin ang tunay na kapangyarihan, proba at ebidensya ng ating dakilang Diyos. Dahil sabi ng banal na kasulatan sa Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa atin, kundi sa pangalan ng ating mahal na Jesucristo sa ikaliligtas natin. Amen. Sabi ng uling talata, mga minamahal, sa unang 1, Kapitulo 5, talatang 13. Kindly, maganda ang ating mga awit at manugtog. 1 John, unang 1, Kapitulo 5, talatang 13. Una nato ito, Juan, Kapitulo 5, versikulo 13. Dagitoy abambanag, isurat ko kada kayo, tapno, mamanyo nga adaan kayo, tibiyag ngagnanayon. Kada kayo ang mamati, itinagan ti anak ti Diyos. Amen. Aklat ng unang Juan, Kapitulo 5, talata 13. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo
upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Amen. Yan, tingnan niyo po mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, na ang mga bagay na ito'y isinulat sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Amen. Tayo po mga kapatid, tiyak na eh. Tayo po ay meron ng kasiguraduhan na tayo po ay merong buhay na walang hanggan. Bakit? Sabi rito, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Sino po ito? Ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Sinasampalataya natin siya. Siyang anak, siyang espiritu, at siya ang ating ama. Amen. Siya ang nag-iisang Diyos. Kasi yung iba mga minamahal, iba ang Diyos anak, Diyos espiritu, at Diyos ama. Iba sa kanila yon, di tatlo ng Diyos. Pero tayo, iisa lamang ang ating Diyos, ang ating pinakamamahal na Jesucristo, na siyang nagpagaling ng ating makaramdaman, nagpabago ng ating buhay, at siya ang nagbibigay sa atin ng pagpapala. Hindi kagaya nung araw, mga minamahal, kahit tayo tawag ng tawag, walang nagpapagaling sa ating mga sakit. Kahit tayo tawag ng tawag, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, walang dumidinig. Amen? Ng ating mga panalangin. Bakit? Dahil ang ating Diyos nung araw bingi. Merong tenga, hindi makapakinig. May kamay, hindi makaabot ng ating mga pangailangan. Hindi makapagpagaling ng ating mga sakit. Bakit? Patay ang ating Diyos nung araw. Amen? Sino ito? Diyos-Diyosan. Pero ngayon, buhay ang ating pinaglilingkurang Diyos. Naaabot lahat ng ating pong mga pangailangan. Napapakinggan na ang ating mga dalangin dahil ang ating mga panalangin ngayon ay direct na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Yung iba kasi, gumagamit pa ng tulay. Sinong tulay nila? Si Maria. Sino pa? Si Nazareno, si Santo Niño, si Piña Francia. Kaya pag tumawag sila, walang dumidinig. Amen? Sa kanilang mga panalangin. Ngunit tayo, dahil tayo po ay mayroong pananampalatayang panlangit, ano man ang ating kahilingan, ano man ang ating pong mga panalangin, mayroong katugunan sa ating dakilang Diyos. Mga kapatid natin, pag sila hold up, babarilin mga minawal, tawag lang, pagbanggit ng pangalan ng ating mahal na Jesucristo, pagbaril sa kanila, hindi sila tinatablan. Hindi tumatagos yung bala. Bakit? Dahil nariyaan ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Napatunayan natin yan mga minamahal. At balita, hindi lang sa ating bansa, pati sa ibayong dagat, yung pananampalataya ng ating buting ibanglista, ating balikan nung magkaroon ng peace mission ang ating malapastor kasama ng 12 prayer warriors doon sa Hulusulo, Mindanao. Lahat ng paraan ng pagtangka sa buhay ng ating malapastor, sila'y pagbabarilin, ngunit walang bala na lumalabas sa mga baril, sandata po ng mga abusayap. Bakit mga minamahal? Dahil tunay at totoo ang ating nasumpungang pananampalataya. Amen! Pananampalatayang panlangit, lakip ang kapangyarihan at preba at ebidensya na tayo po ay tunay na ginagabayan at sinasamahan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayong lahat mga minamahal ay patuloy at magpatuloy sa paglilingkod dahil hindi masasayang yung ating pong paglilingkod. Habang ginaganap natin ang kalooban ng Diyos, habang tayo dumadalo, habang tayo nagpapakabanal, habang tayo nagpupuri, nariyaan po ang mga pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Sundin natin lahat ng kanyang mga layunin at kalooban. Dahil habang tayo po mga minamahal ay narito sa ating mundong ginagalawan, ay nariyan din po ang proteksyon, nariyan din ang patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag tayo mga manghina sa ating pananampalataya dahil ang ating pananampalataya meron ng patunay na panlangit. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya gamitin natin ito sa oras po ng ating mga pangailangan. Oras ng karamdaman,
nariyan ang ating mahal Panginoon magpagaling, oras ng ating pangailangan, nariyan po ang ating mahal Panginoon upang mag-provide ng lahat ng ating pong individual na mga pangailangan, financially, materially, kalakasang physical, lalo tigit sa spiritual na pagpapala, ipoprovide dyan ng ating mahal Panginoon. Gamitin natin ang pananampalatayang panlangit. Purihin ang ating mahal Panginoon. Tayong lahat ay mag-alay ng awitin. At habang inaawit ang awiting ito, tayo po ay magpaabot ng ating pasasalamat na merong Diyos na nagbigay sa atin ng pananampalatayang panlangit. Dahil habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, doon po tayo nagkakaroon ng pananampalataya.